Sabi ko, sige. Kayong lahat mga naniwala dyan sa putang ina mga bishop nyo, bumutok, gusto ninyong sa langit. Sumama kayo. Yung lahat na gustong sa impyerno, dito kayo sa akin. O, pagdating resulta, di 16 million. Yes, sir. Ibig sabihin, sabi ko, let this be a referendum. Yes, sir. Sa speech ko, meeting the Banse, let this be a referendum between me and the Catholic Church. Sige. Sabi, I will not die if I do not become president. Ngayon na, subukan natin. Silang mukhang tanga. So, gusto lahat pala ng tao, halos doon sa Luneta, gustong sa impyerno. Sama kami sa inyo, sir. Oo, doon na Yes, sir. tayo. Kaya sabi ng bishops, kanya man dalong langit, ang mga putang ina, may mga kabit rin. Jesus, there is a book now, Secrets of the Altar. Online, mabili mo. Lahat ng iskandalo ng pare, nandyan. Yes, sir. Pati pangalan. Have you read it? Secrets of the Altar. It's being sold online. Bestseller all over the... Marami ng anak mo. Lahat ng pinabuntisan, lahat ng kinabit ng pare, nandoon lahat nilagay ang writer na. And he was rather a journalist covering CBCP, itong Bishops Conference, for almost 30 years. Yung sinulat na niya ngayon, tignan mo yung ang Katoliko. Sos Maria, sir. Sabi ko na nga ano yung trabaho ko, yun ang ginagawa ng pare. Ang ginagawa ng pare, hindi ko ginagawa kasi hindi man ako pare, kung magbabae ako sila, parinig mo pare yan. Kung sila ang magkasala, sabihin nga nila, sapagkat kami tao lamang. Pag tayo ang magkasala, ako, sapagkat demonyo siya. Tingnan mo yung mga putang ina kayo. Ang totoo niyan, lahat ng bishop, pati ako, magsama-sama tayo sa impyerno, walang magpunta ng langit sa atin. Po, sir, yung mga sulat po ng ating mga kababayan po mula sa mga OFW. And, sir, thank you very much po for this opportunity. Sana po mabasa niyo po siya. Dahan-dahan lang, ha? Di ba? Gabi naman ngayon. Ito, nagsasabong ito mo. Hindi po. Sa Quiapo po, yung tatay, tapos yung anak po niyang may sakit, napapabayaan po sila sa lansangan, tapos po, yung mga hindi nabigyan ng benepisyo po ng GSIS, yun lang po. May opisina ako for complaints. Thank you, sir. It will be manned by about 10, so 24 hours yan. Thank you, sir. Tapos i-filter nila yan. If it's a military thing, then it will be passed on to the military. Maghingi na lang ako ng feedback. If it's a police, ang maasahan ninyo, and I can promise you this, walang korupsyon. Wala nang maghingi-hingi sa inyo pagdating ninyo o palabas kayo. Yang sa immigration or pati sa customs, wala nang magkukuha sa inyo ni you can rest assured na it will never happen again under my watch. Hindi talaga ako papayag ng court. Droga, patayan tayo dyan. Wala ako, sinabi ko na sa inyo yan. Wala na yan tago-tago. Madumi yan. Gusto nila, di sige. Drugs, pati yung mga kidnapping, lahat ng tarantado dyan sa lalakad. Pagkakalakad kayo ng Maynila, bigyan mo lang ako mga 3 buwan. Yes. Ubusin ko lang. Sir, we support you 110%. Tatapusin po natin itong laban na to. And we have your back, sir, whatever happens. We are your die-hard supporters. Ano po ang good vote? Ang good vote ay vote with God, vote inspired by God, vote that is prayed for. Ano naman po ang bad vote? Ano po ang masamang boto? Gamitin po natin ang ating pamantayang Kristiyano para malaman ano ang masamang boto, ano ang boto na hindi natin dapat gawin. Una, ang pagboto sa isang taong hindi kumikilala sa Diyos,
nilalapastangan ng Diyos, inaalimura ang Diyos, pinagtatawanan ang karangalan ng Diyos. Ito po ay masamang boto. Pangalawa, ang pagboto po sa isang taong marumi ang bibig, madaling magmura, marumi ang bibig, madulas mangako. Mga kapatid, ito po ay masamang boto. Sapagkat kung marumi ang bibig, marahil ay marumi rin ang kalooban. At kung marumi ang kalooban, paano ang pamumuno? Huwag po ninyong iboboto ang isang taong gumagamit sa kanyang relihiyon. Maaari tayong bumoto ng hindi Katoliko. Maaaring bumoto ng hindi naniniwala sa pananampalatayang Kristiyano. Pero tanungin po natin, paano mo isinasabuhay ang iyong relihiyon? Ang pagboto sa isang taong lumalapastangan sa magulang, walang galang sa matanda, walang galang sa mga nakakataas sa atin, ito po ay masamang boto. Honor your father and your mother, let us honor our elders. Pag tayo po ay bumoto sa isang mamamatay tao, masamang boto po yun. Hindi lamang pumapatay ng tao na katulad natin, kundi pumapatay ng sanggol sa sinapupunan, pumapatay ng kriminal, pumapatay, ang lahat po ng ito ay masamang boto. Huwag po tayong boboto sa isang taong hindi tapat sa kanyang asawa. Ang pagboto sa isang nangangalunya, ang pagboto sa isang hindi tapat sa kanyang pamilya ay masamang boto. Huwag po tayong boboto sa isang kilalang magnanakaw. Magnanakaw ng pera, magnanakaw ng kinabukasan, sapagkat ginagahas ang ating inang kalikasan, magnanakaw po yun. Masamang boto po yun. Huwag po tayong boboto sa mga sinungaling. Huwag po tayong boboto sa mga kalaban ng katotohanan. Sapagkat kapag kayo ay nanalo na nakatuntong sa kasinungalingan, sa pandaraya, sa pagbili ng boto, masamang boto po yon at wala po tayong magiging paninindigan. Huwag po tayong boboto sa mga pinagnanasaan ang kayamanan ng bayan, pinagnanasaan ang kababaihan, pinagnanasaan ng mahalay ang kapwa-tao. Mga minamahal kong kapatid, masamang boto po yun. Ang ibig sabihin po ng one good vote ay one good vote for God. One good vote because it is inspired by God. One good vote kasi hindi boto para sa aking sarili, kundi boto para sa bayan, boto para sa kinabukasan, boto para sa kabataan. Please look for Jesus and vote like Jesus. If you cannot vote like Jesus, make sure you don't vote for Judas. Vote wisely. Pray before voting and ask the Lord to guide you. Ang tanong natin, Panginoon, sino po ba? Ituro po ninyo, Panginoon, susunod ako, ano man ang inyong ituro. Pinagdadasal ko po kayo, ipagdasal po ninyo ako. One good vote. Iwasan po natin ang one bad vote. Sabi ko, kayong mga Katoliko, sumunod kayo sa inyong bishop. Kasi pag hindi ninyo sinunod yung bishop ninyo, you will go to hell. Sige, doon kayo. Kasi ito na, this will be the referendum. Kung sinong tama sa atin. Well, look, were you able to stop this? 6 million. Iilangan kayong obispo dyan. Saka, if I start to name the bishops of that married or about new women in their lives, and the priest, sasabog itong Katolik. And you're all pageantry. Alam ninyo, separation of church and state, you are the both vocal one. Panahon ni Gloria Arroyo, naghingian kayo ng... That is graft and corruption, hindi nyo alam yan. That is graft and corruption, minus the plus pa. Plus the separation of church and state. Yung ibang tao dito sa Pilipinas, walang makain, walang medisina. You're enjoying the money of the goddamn people of the Philippines by riding on that. Di na kayo nahiya niyan? Putang ina kayo. Di na kayo nahiya niyan? Tapos magsalita kayo kanina sino?
Gusto ko nang ibugang yung habang hindi pa ako presidente. Ito tang kumamatay ako bukas, di happy kay lahat. Tatatandaan niya, ngayon na kasi hindi pa ako presidente. Pero, you ask so many favors, even from me. I can show you the letter. Ganun rin naman. Gabriela, the same. Gusto ko nga i-public ko yun. Pag meron kayo, hingi dito, hingi dito. Tapos kung magsalita kayo, kayo lang marunong. Well, he said, imagine asking, alam ninyo na mahirap ang Pilipinas, walang tao, walang pang pinabag. Kung magsalita kayo, pulpito, ang hirap. Bakit kayo, then why did you exacerbate the situation by asking money from government to buy the cars? Or asking the cars for the cars itself? Hindi natin hiya na. It's about time na magklaro-klaro tayo. You have been castigating me or criticizing me for you want a debate before I become a president? Okay. Yung sinong lahat ng bisat at mindig there. I will tell you the things of the Catholic Church, beginning from the time the institution of the papacy was ilang pope na dumaan dito sa generation after generation. And you had one episode of incest, a pope having too many children and committing incest. Alam ba ng Pilipinas yan? Na ang tatay na po pati yung anak niya, sila rin. Alam ba ninyo yan? Kininto ba ninyo yan sa taong Pilipino? About time. Saka po nang gustong ibuga to, nakakain na ako ng durian, alasin ako. This is a very intoxicating food. Fruit. Gusto ko na talaga rin bumuga ngayon na para yung hindi pa ako presidente. Siguro, pag presidente na ako, then I should be more self-respect. But for as long as I am not president and I can die tomorrow for all I care. Hindi ako na, when my time comes, it will come. Maski anong gawin ko. Pero sumobra kayo. Kayo rin ang naghingi nito eh. Kayo rin ang naghingi nito. Meron pa kayong pinagawa sa akin. Pinilit ninyo isang space dyan sa subdivision. Ginawa ninyo yung lahat ng gimmick para mainyo. You want it in public? You tell me and I will do it. Lahat ng, and I will lecture until June 29, the sins of the Catholic Church. And whether or not you are still relevant. Alam mo, the most hypocritical institution is Catholic Church. Ayan, Archbishops. Bigay ng mga statements. Tingnan nyo, nakakalkal tuloy lahat ng mga kung ano-anong baho ng simbahan. Pwede naman ho sana hindi na napapag-usapan yun eh. Mahirap ho kasi yung kontra kayo ng kontra ng ganyan. Pagkatapos, meron kayong mga sarili nyong basura sa ilog ng inyong bakuran. Wag na ho. Wag na. Wag na tayong bumalik sa history. Ha? Pag binalikan natin yung history, makakakalkal pa yung Inquisition. Tandaan nyo, iyang inyong organisasyon, doon ang pinanggalingan. Gusto nyo po ba namang kalkalin lahat yan? Nagsisimula na nga. So instead na tayo ay magpastol ng tama sa ating mga parokyano, na dapat na yun doon nyo i-focus. Diba? Kaysa banat kayo ng banat. Tip lang. Sa tingin nyo ba sa personality ni Mayor, sa tingin nyo pagka yan binanatan nyo, mananahimik yan? Kung barilan nga mismong barilan, kalmado yan Paano nga atras yan sa mga dakdak lang? Ang daming nalalaman nun. Ang daming nalalaman. Paano kayo ibuga ng ibuga, di ba? The statements that you make just causes harm. The statements cause harm to the organization. So why would you want to do that? Minsan nagtataka na rin ako Bakit ba, Kedigo, putak kayo ng putak? Bakit doon sa mga pinakasimple na lang na ang pangit na nangyayari sa simbahan? Example, yung mga lakaran sa offertory hymn ng mga politiko. Bakit wala ho kayong sinasabi? Bakit hindi bawal yun? Di ba? Huwag niyong sabihin na yun talagang pinili ninyo. May bigay yun Di ba?
Bibigay yun bago magmisa. Kaya pipikit yan. Lalakad sa gitna ng opertorium. Kung kanyari, kumakanta pa, hindi naman kabisado. Di ba? Tapos, pinamomonitor kung ilan yung mga nakatingin. Nangyayari yan. Yung may piyesta, di ba? Para full pack ang simbahan. Bakit ho doon wala kayong sinasabi? Inuknukan ng pangit at nuknukan ng pagiging hipokrita yung ganong uri ng practice. Bakit? Bakit focus kayo na nakapokus dito sa presidente, na darating natin presidente, na ang gusto nga gawin ay dinisin yung gobyerno? Di ba dapat pinapalakpakan natin siya? Bakit tayo nagagalit? Hindi pa nga nauupo eh. Ang dami nyo ng putak. Kita nyo tuloy, pati yung pajero nyo nakakalkat. Ngayon magpapaliwanag kayo. Di ba? Nagkakaroon patuloy ng mga nabubungkal na issue na papaliwanag ninyo. Alam naman nating marami yan eh. Alam na po natin yan. Sus Mariosep naman. Ang dapat gawin ninyo, alagaan nyo po ang inyong mga parokyano, ituro nyo sa kanila ang sino ang mga nakasulat. At tandaan ninyo, pantay-pantay tayong lahat sa mata ng Diyos. Hindi po kinakaabito kayo, mas malakas kayo sa Diyos. Hindi naman tayo magtatalo dyan. Tandaan ninyo, nung si Kristo po ay nakapako at may dalawang magnanakaw sa kanyang tabi, at sinabi nung isa siya ay naniniwala. Wala namang sinabi si Kristo sa kanyang iba, hindi ba? Ang sabi niya, oo. Wala ho siyang sinabi na, teka muna, kailangan mo dumaan dito, kailangan mo meron ka muna barangay clearance, kailangan mo na may bindisyon ka, ni ganito, ni ganyan. Wala ho. Ang sinabi niya, may araw na to, sasama ka sa paraiso. Gawin po natin tama. Magandang araw mga kababayan ko, mga Pilipino mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mga Pilipino all overseas, all over the world, magandang araw sa inyo lahat. Separation of church and state. Malinaw po na sinasabi na dapat hiwalay ang simbahan sa estado. Napakaliwanag naman po siguro nun. Tama po ba? Kaya panawagan ko po doon sa dalawang obispo na walang tigil sa kakaputaktik sa mahal naming presidente. Hindi pa nga nakaupo sa palasyo, hindi pa nga upo doon sa upuan ng Malacanang. Eto itong dalawang obispo na ito, halatang halata na namumulitika, manahimik kayo. Sa kakaganyan nyo sa aming presidente, mas lalo nyong dinidiin ang simbahang Katoliko at kinakaladkad nyo sa kahihiyan. Alam mo, pinanganak akong Katoliko, kinagisnan kong Katoliko, nanay, tatay ko. Pero hindi, ibig sabihin nun na sangayon ako sa pinaggagawa niyong dalawang obispo kayo. O pwede bang tulungan niyo na lang yung mayor natin o presidente natin? Di ba pwede yun? Total, wala na namang nagawa ang simbahan eh. Sa kahirapan ng mga Pilipino, walang nagawa ang simbahan. May mga drugs, napigilan ba ng simbahan? Hindi rin. Sa malinaw na ang simbahan walang nagawa para sa bayan, walang nagawa para sa bansa. Kaya sana naman tantanan nyo, mga obispo kayo, huwag nyong idaan sa pagsusuot nyo ng abito. Na feeling nyo, pag sinuot nyo yung abito nyo, ang banal-banal nyo. Pwede ba? Nakakabwisit na. Kaming mga Pilipino ang naghalal kay Presidente Duterte. Wala ni sino man sa inyo na para lait-laitin yung kanyang pamumuno. Kung meron mang mas nakakaalam sa kabutihan at ikagaganda ng bansang Pilipinas, walang iba yon kundi si Presidente Duterte. Hindi kayo. Lalo ka na Oscar. Lalo-lalo na yung mga obispo na tumatanggap ng mga Montero at Pajero, ang kakapal ng mga mukha ninyo. Yan ang atupagin ninyo. Yung mga pari na nanggagahasa ng mga kabataan, yan ang atupagin ninyo.
Mas lalo niyong kinakaladkad ang simbahan dyan sa ginagawa ninyo yan. Nakakawala ng respeto. This is not the battle between the church and the president, presumptive president. This is not the battle between the religion. Paninindigan ko ito. Ang battle na ito ay para sa mga Pilipino. Taong bayan. Naiipit ang taong bayan eh. Walang ibang nakakaalam kung anong ikabubuti ng ating bansa maliban sa ating presidente. Kaya kayong dalawa, manahimik kayo. Wala rin lang kayong maitutulong. Total wala rin namang nagagawa ang simbahan, di ba? Halatang halata na walang nagagawang simbahan. Sa mga patayan sa labas, mga babaeng nire-rape, may nagawa ba? Wala. O baka naman natutuwa pa kayo dahil dinadala doon yung mga patay. Wisik-wisikan nyo lang ng bindita nyo, pera na. Puro kayo nakakalagkad tuloy yung baho ng simbahan, nakakalkal tuloy ang baho ng simbahan. Mas lalo nyo sinisira ang simbahan ninyo, kayo mismo. Taong bayan ang kalaban ninyo, hindi si Duterte. Tandaan nyo yan. Kaming mga naghalal kay Duterte ang makakalaban ninyo. Kung hindi kayong dalawa titigil, tandaan nyo yan. Obispo, Oka, ha? At Socrates Villegas, mahiya kayo sa mga balat ninyo. Huwag nyong gamitin ang abito. Pag sarili nyo lang nasisigat kayo, gumawa kayo ng party list nyo. Kung gusto nyo sa politika, para mapasama kayo doon sa kongreso. Saka kayo magtatatalak doon. Pambira kayo mga obispo kayo, nakakawalang galang na ha. Nakakawalang galang na. Hindi maganda, araw-araw kayo ang napapanood ko sa TV. Akala nyo kung sino kayong mga malilinis? Akala nyo kung sino kayong mga magagaling? Bakit? Wala din naman kayong nagawa eh. Uulitin ko po ha, Oscar. Huwag nyo antayin ng taong bayan na magdidesisyon sa inyong dalawa. Hindi nyo kami kaya. Ang taong bayan ang naghalal dyan kasi may inaasahan kami, umaasa kami, at patuloy kami na umaasa na may mangyayari at may magbabago. Kung hindi kayo titigil kayong dalawa, diba? Malalaman nyo na lang